Sa iba pang balita, patuloy ang paalala sa publiko ng Department of Health sa banta ng ilang mga sakit, kabilang na ang rabies at MERS-CoV virus. Samantala, pinawi naman ng ahensya ang pangampa ng publiko sa sakit na meningococcemia. Narito ang ulat ni Joseph Parafina. Pinawi ng DOH ang pangamba ng publiko tungkol sa meningococcemia sa kabila ng pagkakatala ng bagong kaso nito noong nakalipas na linggo. Ayon sa bagong spokesperson ng DOH na si Dr. Lyndon Lizoy, walang dapat ikatakot ang publiko dahil hindi naman nasundan pa ang nasabing kaso. Hindi pa ang bilang naman nagkakaroon ng meningococcemia ngayong taon kumpara sa nakaraang taon. Paglilinaw pa ng spokesperson, hindi airborne o nakukuha sa hangin ng sakit na ito kaya walang dapat ikabahala ang mga taong nakatira malapit sa pasyente. Nakakahawa lamang ang sakit kapag nagkaroon ng direct contact sa taong mayroong meningococcemia. Patuloy naman ang pagtugon ng DOH sa pamilya ng pasyente sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na gamot at kaalaman hinggil sa kaso ng meningococcemia. Para magkaroon ka ng meningococcemia, dapat may direktang exposure ka sa isang kaso ng meningococcemia. Meaning, dapat meron kang pagkakataon na nakuha mo yung kanyang oral secretion sa pamamagitan ng pag-uusap. Halimbawa, yung mga secretions na nailipat sa iyo. Samantala, patuloy pa rin ang pagmamonitor ng DOH sa MERS-CoV at pinag-iingat pa rin ng ahensya ang publiko sa banta nito. Lagpas na sa incubation period ang mga hinihinalang na apektuhan ng MERS-CoV, ngunit patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga airline companies sa posibleng pagpasok ng virus sa Pilipinas. Kasabay nito, ang pag-orient naman sa mga travel agency, partikular na pumupunta sa mga bansa sa gitnang silangan. Samantala, pinag-iingat din ng DOH ang publiko sa posibleng pagtaas ng kaso ng rabies ngayong tag-init. Bagamat hindi naman pinalalakas ng init ang rabies virus, mas ginagawa agresibo ng init ang mga hayop, kabilang ng mga aso at pusa na pangunahing carrier ng nasabing virus. Nakipagtulungan naman ang ahensya sa iba't ibang sektor pa ng gobyerno upang kampanyang Rabies Free Philippines na pag-iigtingin pa sa mga susunod na araw. Ang end kasi na nabibiktima dito ay mga tao, kung kaya dapat maging concern ng human health. So hindi lang animal health concern ito, but more so sa human health concern dahil pag tao nagkaroon ng rabies, ang katumbas ito ay pagkamatay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina.